Binastos daw umano ni Dina Wong ang Creamline Cold Smasher, especially Gemma Galanza, kaya na karma. Hi guys, again, it's me, Venus TV. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung nag-trending na video kung saan tinuro-toro at sinigawan daw ni Boss D si Gemma Galanza at ang Creamline Cold Smasher. Pero bago natin pag-usapan guys, huwag niyo munang kalimutang i-subscribe at paghampasin ang notification bell button para updated kayo sa mga bago kong upload. So ayun nga guys, nag-trending ngayon ang video kung saan tinuro-toro at sinigawan daw ni Boss D ang Creamline Cold Smasher, especially Gemma Galanza, kaya mabilis daw ang karma, natalo ang CMFT. Kaya dahil dito guys, may konting point of view tayo para malinawan yung iba sa totoong nangyari. Ito disclaimer lang guys ha. Una, angas siguro or swag ang ginawa ni Boss D dahil sa block nila ni Maddie. Pero super normal po sa isang athlete na mag-swag kapag nakascore. Dala yan sa intense ng laro at parang achievement mo na din sa sarili mo na pwedeng ipagmalaki dahil nakapag-score ka. Hindi lang naman si Boss D guys ang nagsaswag pag nakascore. Meron pa ding iba gaya ni Gemma Galanza, Michelle Gumabaw, and Toots Carlos at marami pang iba. Hindi naman tayo siguro bulag or wag tayong magbulag-bulagan na mostly sa mga athletes or sa mga players na pag nakascore sa mga intense na laro, talagang nagsuswag sila. Pangalawa guys, yung bigyan natin ng point of view, yung tinuro-toro daw umano ni Boss D ang Creamline Cold Smasher, especially Gemma Galanza. Guys, try nyong i-playback yung video or panoorin nyo ng paulit-ulit at tingnan nyo kung saan ba nakaturo si Boss D. Kasi sa pagkakaalam ng karamihan, sa likuran ng CCS kung nasaan si Ivy Lacsina. Makikita din naman natin dito sa video guys na tinapik-tapik ni Dina yung kanyang dibdib sabay turo doon sa area kung nasaan si Ivy Lacsina. Walang player ng CCS doon sa area kung saan nakapuwent yung kamay ni Boss D. Kasi yung mga players ng CCS ay nasa gilid na para tulungang ibangon si Ella de Jesus at para sa kanilang group hug. Try sanang i-analyze yung video guys before sana mag-react. Kasi pwede naman tayo magbigay ng opinion pero dapat walang masisira or walang sinisiraan na iba para lang lumamang yung isa. Just to be fair. Pangatlo, sa bigyan natin ng point of view dun sa salitang na karma kaya natalo ang CMFT. Guys, expected na halos ng lahat yun sa poll question na hanggang 3 set nga lang daw ang laban ng CCS against Chocomocho. Sabi nga ng ilan, ano daw ang binatbat ng Chocomocho Flying Titans sa Creamline Cold Smasher na nakailang finals appearance na at defending champion pa. I-compare sa Chocomocho Flying Titans, nakakapasok lang sa finals. Pero kung napansin nyo guys, lumaban ang Chocomocho Flying Titans sa abot ng kanilang makakaya. Hindi ganun kalayo ang agwat ng score nila. May time pa nga na naghabol ang CCS sa CMFT nung nasa third set na sila. Pero dahil nga mas magaling talaga ang CCS at mas may advantage sila dahil lagi silang nasa finals, given na sila talaga ang mananalo. Pero kung napanood nyo talaga yung live gameplay nila, hirap din talaga ang CCS para talunin ang CMFT. May mga gumapang din silang players. So, hindi karma ang tawag doon sa pagkatalo ng CMFT. Talagang magaling ang CCS. May isang Toots Carlos, may Gemma Galanza, may Panaga, may Gumabaw, may Sato. And speaking of swag, mas marami pa ang ginawa na pagsaswag si Sato compare sa CMFT. So, no hate guys, just love. Huwag masyadong bigyan ng pansin ang mga kilos nila. Nagtaka lang ako guys kung bakit ganon yung hate nyo kay Boss D. Dahil ba hindi yun ang inasahan nyo na makikita sa loob ng court against sa kanyang ex? Na umasa pa yung iba na makikita nila yung nagpapakilig? Kaya medyo na-disappoint or na-frustrate sila dahil iba yung nakikita nila na pagswag or pag-angas ni Boss D kay Gemma Galanza. So mga ka-Venus TV, ano yung maging opinion na dito? Just comment down below. So yun lang muna yung pa-update natin guys. And again, this is Venus TV. Thank you for watching.